Meron nga tao na gumagawa ng fitna, mga marites. Di ba, mga marites to, mga ano, wala sa, at mga delikado to. Delikado yung mga marites na to. Nagkunwari silang Muslim, so kasama nila mga sahaba, pero meron silang galit sa Islam. Meron silang hatred sa Islam. So, at kabilang doon si Abdullah bin Saba. So itong si Abdullah bin Saba, kailangan malaman natin itong kwento niya. Kasi, paano na-assassinate si Uthman bin Affan? Dahil sa pag-traitor. Dahil sa pag-marites, nagsisinungaling. So, may mga gumagawa sila, pumunta siya sa Kufa, sa Egypt, sa mga area na kung saan nasakop ng Islam, magsasalita ng hadith na ganito ganyan, dapat si Ali ang ano, tapos mag-ano sila ng something na para magalit kay Uthman bin Affan. May pinadalang letter daw na ganito at si Uthman Affan daw nagpirma. So may nahuli yung messenger at ito'y ebidensya. Pero si Uthman bin Affan, walang katotohanan na gusto niyang papatayin yung mga tao na to na mga nagpoprotesta. So, itong mga nagpoprotesta, mga Muslim sila na nadala sila sa kwento na akala nila sila ay inano ni Uthman bin Affan. So, criticize nila si Uthman bin Affan, pero fit na talaga. Importante talaga mabasa at malaman natin kasi dito natin makikita yung sitwasyon during ni Muawiyah. So, nung pinatay si Uthman bin Affan ng mga protesta, ng mga rebels, involved ang mga ibang mga anak ng mga sahaba. Kaya, pero, tulad ng sinabi ko, ang mga sahaba may mga degrees yan. So, iba yung degree ni Abu Bakar, Umar, Uthman, iba yung mga degree ng mga ibang sahaba, di ba? Na kung saan, lalo na yung mga anak ng mga sahaba, na hindi nila nakita ang Propeta Muhammad SAW, pero nakita nila ang sahaba. Okay? So, magkaiba yun. So, iba yung degree na yun. Pero mga Muslim sila, bro, walang problema sa akida nila, ha? Kaya lang, dahil nga to sa mga marites, na tulad ni Abdullah bin Saba, na nagkunwari Muslim at nagkukuha ng bagay para magkuha ng mga Muslim at kung magalit ang grupo na to sa grupo na to, magalit ang magalit ang Muslim na to sa isang lugar to kay Ali, ganun katindi yung fitna. So nung namatay si Uthman bin Affan, nagkagulo ang umma during that time. Andun lang yung mga murderers, yung mga killers sa Medina. At there was no choice kundi nung una ayaw talaga ni Ali na maging kalifa siya. Kasi yung sitwasyon talaga nun napaka-problematic. Yung senaryo na yun, subhanallah, there was no choice, pero ang mga sahaba yung mga sahaba during that time sa Medina, nag-decide na ikaw na Ali, ikaw ang mag-kalifa. So nag-bay'an sila at si Ali, sige, may kondisyon ako, kailangan sundin nyo ang decision ko bilang kalifa. So, napaka-haba ng story, marami pang nangyari dito mga brothers. So ngayon, nag-demand si Aisha, radiyallahu anha, na ngayon ikaw ang naging kalifa, kailangan, sabi niya kay Ali, ngayon ikaw ang naging kalifa, ngayon kailangan patayin mo, kailangan nagsisik kami ng justice doon sa mga pumatay kay Uthman bin Affan. So, ganun din si Muawiyah. During that time, si Muawiyah, governor siya ng Asyam, ng Syria. So sa Aisha, doon sa Medina, nangyari ang Battle of Camels. Dahil, bakit? Hindi dahil ayaw ni Aisha kay Ali na maging kalifa. Ang gusto nila, ang demand nila is magkaroon ng justice sa pagkamatay ni Uthman. Kasi yung mga murderers, mga pumatay ko Uthman bin Affan, nandun lang sila sa Medina. At alam niyo ni Ali radiyallahu anhu, ngayon sabi ni Ali, wag muna natin, i-delay muna natin ang pagsik ng justice doon kay Uthman bin Affan kasi hindi niya kontrolado pa lahat ng sitwasyon.
kailangan magbayad muna kayo. Mag-oath of allegiance. At nag-insist si Aisha, no, hindi. Retribution muna. Kailangan igawad muna yung justice sa mga pumatay kay Uthman bin Affan. Kasi during that time, alalahanin din natin, nung naging kalifa si Ali, yung fitna talaga, grabe. Sobrang grabe yung fitna na yun. Hindi makapag-decide si Ali dahil during that time, yung mga pumatay kay Uthman bin Affan, mga Muslims din. At kabilang din sila sa mga malalaking tribo sa Medina. Though, ang nag-udyok sa mga taong to, mga protesters na galing Kufur, galing Egypt, galing Basra, ganon. So, during this time, nakikita niya na lalong lalala ang sitwasyon. So, gusto niya muna ma-unify ang umma. Kailangan magkaisa tayo na isa lang muna, na ma-unify muna tayo, tsaka natin gagawin yung justice kay Uthman bin Affan. Kasi during that time, kapag ginawa niya yun, lalong laking gugulo ang fitna mangyari. So, hindi po nagkaroon ng messenger between each other, nagpadala ng messenger dito. So, this one take time, nangyari yung Battle of Camels. Ang narinig ko, ang base na basa ko, may mga Orientalist na nagsabi 10,000 ang namatay, ang involved. So, ngayon, here comes Muawiyah. Pero doon sa Battle of Camels, ang nanalo doon si Ali, radiyallahu anhu. So, after that, si Aisha, radiyallahu anha, hindi na siya nag-involve sa politics. Okay? So, as I said, mga brothers, mag-ingat tayo sa pagsasalita tungkol sa mga sahaba. Okay? Wala tayo sa during that time. Kailangan talaga natin, kahit ako, hindi ko talaga kayang i-justify yung lecture na to sa ganitong oras lang na ganitong limited time. So, kailangan kong advise sa inyo na magbasa pa. So, sana maging seed to na magbasa tayo at magtanong sa mga ulama natin. Kasi baka kahit ako magkamali ako sa mga inanarate ko ngayon sa inyo. At inshallah nandiyan si Sheikh Rakib para itama, at saka si Ustad Mukhlis para itama ako kung ano man ang pagkakamali ko. Astaghfirullah. So after that, nangyari na ngayon yung nung tapos na yung Battle of Camels, nangyari si Muawiyah, ayaw din niya ayaw na muna na mag-oath of allegiance kay Ali. Si Ali, nagdidemand na ma-unify muna tayo. Ganon din ang reason ni Muawiyah. Kailangan, ibigay muna yung justice sa pumatay ko Uthman bin Affan. Sinasabi ko sa inyo mga brothers, napaka-controversial talaga. Kaya kailangan natin magbasa, mag-aral ng biography. So mga nangyari during sa apat na kalifa. Kasi connected to lahat. So, connected to lahat doon sa taong mga marites na nag-udyok, yung may mga galit sa Islam. Pumasok sila, nagkunwari silang Muslim. Connected to. So, andun pa rin sila kahit na may nangyayari na yon, marami pa rin mga susul, ganyan-ganyan, mga shake, talagang worse talaga yung mga ginawa nila. So, nangyari yung Battle of Siffin. Kasi nga, ganun din, si Muawiyah, sa kanya, walang problema. Ikaw maging kalifa, si Ali. Pero ang demand ko, justice. Justice sa pumatay kay Uthman bin Affan. So, nangyari ang So, balik tayo sa Battle of Camels. So ito na yung nangyari sa Battle of Camels. 10,000 Muslims were killed. What is considered ito na yung sinasabing the major battle between Muslims. Kapatid sa mga kapatid, sahaba at sahaba. Nagpatayan, kapatid, mga brothers. So, ngayon, hindi tayo pwede magsabi na itong sahaba mali, itong sahaba tama. So, iyon ay ijtihad, sabi nga ng mga ulama.
So, nangyari yung Battle of Siffin. Kung makikita niyo mga kapatid, tingnan niyo yung mga mapa. So, nangyari yung Battle of Siffin dito sa side na to. Itong pink, ito yung hawak ni Muawiyah. Itong green, ito yung control ni Ali radiyallahu anhu. So, marami pang nangyari. Sa Battle of Siffin, ito yung Battle of Siffin. Nasa, between Iraq and Syria. Guess what? Nangyari ang Battle of Siffin, kung sabi ng mga historian, sa side ni Ali, nasa 150 to 200,000. May nagsasabing 300,000 Muslims. Ganon din sa side ni, Muawiyah. 150 to 200 to 300,000 Muslims. Nagdigmaan. Subhanallah. Grabe. Ang sabi nga ng isang Islamic thinker, itong mga Muslim na nag-join sa Battle of Camel, Aisha between Ali, and ito naman Battle Siffin, Muawiyah versus Ali. Ano lang to hindi ito, hindi opinion lang to ng isang historian. Kung nagkaisa sana silang lahat, Kadral Masyafala, sabi niya, itong mga armies na mobilize, it was enough to conquer the whole world. Sabi niya. Alam mo bakit? Kasi wala mang problema sa akida, walang problema sa madhab. Lahat isa lang ang akida noon. Walang ikhtilaf. Sa akida, sa faith, wala. Islam pure. Ang religion natin noon that time is pure. So, subhanallah, ganun ka katindi, ganun ka yung kung titingnan mo yung senaryo. Kasi yung mga iman nila talagang may takot kay Allah. Hindi sila nagsishare. Wala pang mga bidaan noon, wala pang mga sufi, wala pang mga Shia, wala pang mga Khawarij, ganyan. Subhanallah. So nagsimula yung digmaan during this time. 656 to 600. So umabot ng weeks ang digmaan na to. So maraming namatay, maraming nasyahid. Imagine mo, yung mga veterans ng Battle of Badr at Battle of Uhud, nandun. Sahaba to sahaba, brothers to brothers, nagdigmaan. So, mga kapatid, kung talagang sinabi ko sa inyo, wala tayo sa sitwasyon during that time, hindi tayo pwede mag-judge sa kanila. Kaya nagsasabi ng scholars, huwag tayo magsabi na ito mali. Sino ba tayo sa bala itong mga sahaba? At yung iba sa kanila na sabi sa mga hadith na nasa paraiso, itong pinatawad ni Allah. At mga riwayat kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itong sahaba na to ay may parang kagalang-galang itong sahaba na to, papatawarin ni Allah, ganun. Imagine during those times, brother, subhanallah. Yung mga veterans, kasama nila yung mga veterans ng Battle of Badr, Battle of Uhud dito. Brothers and brother, naging magkalaban. So, marami pang nangyari yung mga skirmish dito, mga battles. So, after that, nung namatay isa sa mga habang nagkaroon ng digmaan, both sides talagang nakikita na walang mananalo at walang matatalo kasi both sides equal yung battle, sabi nila. Pero daw, sabi ng mga ibang historian, tulad ni Dr. Ali M. Salabi, sabi niya, nung kinalaunan, nakikita na yung battle ay pabor sa kay Ali radiyallahu anhu.